Welcome back sa Storytime with Miss GK. Ako, si Clara, 22 taong gulang. Maaga akong naulila sa magulang. 16 pa lang ako nang pumanaw ang mama at papa ko dahil sa isang aksidente. Simula noon, sa bahay na ng lolo kong si Lolo Ernesto, ako tumira. 72 years old na siya. Biyudo na kay Lola. Kaya kaming dalawa na lang ang magkasama sa bahay niya. Tahimik ang buhay namin sa baryo. Simpleng tao si Lolo. May maliit na tindahan sa harap ng bahay at konting lupaing sinasaka. Doon umikot ang mundo ko. Sa kanya ako lumaki. Sa kanya ako natutong tumayo. At sa bahay na yon, doon ko rin nakilala ang lalaking magpapabago ng lahat. Siya, si Mang Boy. 69 years old. Biyudo na din. Sa loob ng halos 20 years. Kumpare siya ng lolo ko. Magkababata at sabay nagbinata. Madalas siyang tumatambay sa amin tuwing hapon. Minsan, may dalang prutas. Minsan, may dalang kwento. Hindi siya mayaman. Hindi din siya mahirap. Sakto lang ang buhay. May bahay sa kabilang barangay at ilang paupahang tricycle. At may lupang sinasaka din, tulad ni Lolo. Pero kahit may edad na, hindi may kakailang may dating pa rin siya. Matangkad, medyo maputi, at may mga matang parang laging nangungusap kahit sa tingin lang. May dating siyang kakaiba sa paningin ko. Noong una, wala lang siya sa akin. Isa lang siyang kaibigan ni Lolo. Hanggang sa isang hapon, naglalaba ako sa likod ng bahay nang marinig ko ang boses niya. Nakasando lang ako noon ng maluwag. Komportable kasi akong ganon. Lalo na kapag alam kong wala namang ibang tao. Clara, asan si Lolo Ernesto mo? Napalingon ako. Nakatayo siya sa may pinto ng kusina. Nakasandal. Nakangiti. Hindi ko alam kung kanina pa siya doon o kararating lang niya. Hindi ko po alam, Mang Boy. Baka ho kung lumabas lang sandali. Ganun ba? Sige. Antayin ko na lang siya dito sa sala. Sambit niya at tumalikod na. Nang matapos ako, pagpasok ko sa bahay, nandoon siya sa sala. Tahimik na nag-aantay kay Lolo. Pagdaan ko doon, napatingin siya. Tumayo siya at kinuha ang tuwalyang nakatupi sa may cabinet. Clara, bakit basang-basa ka dyan? Natapon po kasi yung tubig sa akin kanina habang naglalaba ako. Mahinang sambit ko. Lumapit siya at itinagip sa akin ang tuwalya. Tila nagulat ako sa ginawa niya. Salamat po. Bulong ko. Magpalit ka na, iha. Baka magkasakit ka. Sa isip ko, napakabait ni Mang Boy. Pagpasok ko sa kwarto ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong kiligi. Kahit hindi naman kakilig-kilig ang eksenang iyon. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko pa siya nakakausap ng ganun kalapit. Pagkatapos ko maligo, nagbihis lang ako ng bestidang pambahay. Paglabas ko, wala pa din si Lolo. Mang Boy, baka ho matagalan pa si Lolo. Baka gusto mo muna magkape. Sige, iha. Maraming salamat. Habang nagtitimpla ako, biglang lumapit si Mang Boy sa akin. Clara, alam mo,
Dalaga ka na talaga. Kailan lang bata ka pa nung simulang dumalaw ako dito. Kaya nga po, Mang Boy. Kayo din po. Tumatanda na. Pero, gwapo pa din po kayo. Dapat ay sa isip ko lang yung salitang gwapo pa din. Pero hindi ko alam bakit nasabi ko yun ng malakas. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Pakiramdam ko, namumula ang pisi ko nung oras na yon. Hindi ko alam, Iha, na sa edad kong to, nagwagwapuhan ka pa din sa akin. Sambit niya. Oo naman, Mang Boy. Siguro, nung kabataan niyo, maraming nagkakandara pa sa inyo. Ang swerte po ng naging asawa niyo. Bakit mo naman nasasabi yan, Iha? Wala lang po. Pakiramdam ko po kasi mabuting tao po kayo. At gentleman. Napatingin ako sa kanya. Iba ang tingin niya. Hindi tulad ng dati. Unti-unti, hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo, Iha, gusto ko kung paano ako magsalita. Diretso, walang preno. Kung magkaedad lang siguro tayo, niligawan na kita. Kaso, sa edad kong to, alam ko naman na malabong patulan mo pa ang katulad ko. Mang Boy, bakit naman po ganyan ang sinasabi niyo? Hindi niyo pa nga po sinusubukan eh. Ngiting sabi ko. Iha, baka may mga nanliligaw na sa'yo na mga nasa edad mo lang. Meron naman pong mga nagpaparamdam, pero wala naman po akong nagugustuhan sa kanila. Magsasalita pa sana si Mang Boy. Pero narinig namin na dumating na si Lolo. Kaya medyo lumayo kami sa isa't isa. Oh, Boy, andito ka pala. Oo, pre. Kanina pa kita inaantay eh. Mabuti na lang at andito si Clara. Kakwentuhan ko. Saan ka galing, Lo? Pagtatanong ko. Galing lang ako sa bayan na po. Lumapit ako kay Lolo at saka nagmano. Hindi na natuloy ang usapan namin ni Mang Boy noon. Dahil busy na sila ni Lolo sa pinag-uusapan nila. Pumasok na lang ako sa kwarto ko at nag-aral. Hindi mawala sa isipan ko ang usapan namin kanina ni Mang Boy. Tila may kakaiba sa damdamin ko tuwing kaharap ko siya na hindi ko nararamdaman sa kung sinong lalaki sa paligid ko. Mula noon, kapag dumadalaw siya, hindi na lang sila ni Lolo ang nagkwekwentuhan. Minsan, sumisingit na ako. Minsan, nag-aalok ako ng kape o inumin sa kanila. Minsan, nakikibiro. Unti-unti, napapansin ko, kapag tumatawa ako, nakatingin siya. Kapag napapadaan ako sa harap niya, sumusunod ang mga mata niya. At hindi ko alam bakit hindi ako naiinis. Sa totoo lang, hinahanap-hanap ko pa nga. Hanggang sa isang araw, nagpaalam si Lolo na pupunta muna siya sa isang anak niya. Dahil nanganak ang asawa neto. Gusto niya akong isama noon, pero hindi na ako sumama. Dahil isang araw lang naman ang itatagal niya doon. Iha, sigurado ka pang kaya mong mag-isa dito? Oo naman, Lo. Babalik naman ho kayo kinabukasan. Ayos lang ho ako dito. Oh, siya. Magsara ka ng mga pintuan, ha? Aalis na ako. Sige po, Lo. Mag-ingat ho kayo sa biyahe. Pagkaalis ni Lolo, bumalik na ako sa kwarto ko.
Makalipas ang 2 oras, biglang may kumatok sa bahay. Wala naman akong inaasahan noong oras na yon. Akala ko, si Lolo lang na may nakalimutan. Pagbukas ko ng pinto, si Mang Boy ang bumungad. "Mang Boy, naparito ho kayo." "Oo, iha. Si Ernesto, andyan ba?" "Naku, wala po si Lolo eh. Umalis ho siya." "Saan siya nagpunta?" "Kina Tito Leo ho. Nanganak ho kasi si Tita Mila. Kaya po pumunta doon si Lolo. Bukas pa po siya makakauwi." "Ganun ba, iha? Eh di wala kang kasama dyan ngayon." "Wala ho." "Gusto mo bang samahan mo na kita dito? Wala rin akong makausap sa bahay. Alam mo naman, mag-isa lang din ako doon." Dahil komportable ako sa presensya niya, pinapasok ko si Mang Boy. "Gusto niyo po bang magkape?" "Sige, iha." Ipinagtimpla ko siya ng kape. Habang inaabot ko ang tasa sa kanya, dumampi ang kamay niya sa kamay ko. At doon, tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan naming dalawa. Umupo ako sa tabi niya. Hindi masyadong malapit at may distansya pa din. Hindi ko alam bakit biglang nagkaroon ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang siya na ang unang nagsalita. "Clara." "Bakit po?" "Yung tungkol sa nakaraan na pag-uusap natin. Akala ko nakalimutan na niya. Pero bigla niyang ibinalik yung topic na yun." "Ano po yun, Mang Boy?" "Yung tungkol sa panliligaw." Nagulat ako. "Pwede ba akong manligaw sa'yo?" Napatingin ako sa kanya. "Seryoso po ba kayo?" "Mukha ba akong nagbibiro, Clara? Alam mo ba, simula nung nakita kita noon, iba na ang nararamdaman ko sa'yo. Ayoko lang aminin. Dahil apo ka ng matalik kong kaibigan. At bata ka pa noon. Pero ngayon, dalaga ka na. Gusto kong malaman mo ang nararamdaman ko. Kaya kung pagbibigyan mo ako ng pagkakataon, mamahalin kita. At aalagaan kita, Clara." Hindi ko mapigilan ng umiti. Kaya naman, umamin na din ako sa kanya. "Mang Boy, akala ko ako lang ang may gusto sa'yo. Hindi ko alam na parehas pala tayo ng nararamdaman. Hindi mo na ako kailangang ligawan, Mang Boy. Dahil sinasagot na kita." Nakita ko sa mga mata niya ang pagniningning dahil sa sinabi ko. Hindi ko alam bakit pakiramdam ko ayoko nang patagalin pa na magpaligaw sa kanya. Kaya naman, wala na akong sinayang na oras. Sinagot ko na siya agad, kahit hindi pa niya ako nililigawan. "Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya ngayon, Clara." Niyakap niya ako. Kaya niyakap ko din siya pabalik. Pagkatapos ng yakap namin, nagkatinginan kami sa mata. At doon, ako na ang unang lumapit. "Mang Boy, masyado po atang mabilis ang lahat. Natatakot ka ba, Clara?" "Hindi naman po, Mang Boy. Pero baka ho kasi nabibigla lang tayong dalawa." "Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka pa handa, irerespeto ko ang gusto mo." Sa isip ko, ayoko nang palambasin pa ang pagkakataon na kaming dalawa lang. "Mang Boy, wala pa po kasi akong
karanasan. At ikaw pala ang unang lalaki kong minahal. Ikaw ang una kong boyfriend. Kaya, natatakot po ako. Natatakot po akong masaktan. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, Clara. Hindi kita sasaktan. At doon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Mang Boy. Ano yun, Clara? Pwede po bang ilihim po muna natin ang relasyon natin sa ibang tao? Lalong-lalo na kay Lolo. Ayoko po kasing husgahan nila ang pagmamahalan nating dalawa. Ikinakahiya mo ba ako, Clara? Hindi sa ganon, Mang Boy. Ayoko lang po na baka ho kasi pagpiestahan tayong dalawa. Lalong-lalo na ang mga kapitbahay na chismosa. Paglalambing ko sa kanya. Kung yan ang gusto mo, Clara. Kung saan ka mas komportable. Basta tatandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mang Boy. Bago dumating si Lolo kinabukasan, ay nakaalis na si Mang Boy. Hindi ko alam. Sa dinabi-dami ng lalaking umaligid sa akin, kay Mang Boy pa ako na humaling. Halos 4 na dekada ang pagitan ng edad namin. Halos lolo ko na din siya. Pero sa sandaling iyon, hindi ko siya nakitang matanda na para sa akin. Kahit siya ang unang kong karanasan, masasabi kong masaya ako. Kontento ako sa nararamdaman ko. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na ako ang dating Clara. Sa tuwing darating si Mang Boy sa bahay ni Lolo, para akong may sariling lihim na mundo sa loob ng dibdib ko. Tahimik kaming nagkakatinginan. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang humarap kay Lolo nang walang bahid ng guilt sa mukha ko. Pero sa tuwing kaming dalawa lang ni Mang Boy, nawawala ang konsensya ko. Doon lumalabas ang mga lambingang kami lang ang nakakaalam. Isang hapon, nagpaalam akong lalabas muna para pumunta sa isang classmate. Pero ang totoo, magkikita kami ni Mang Boy para pumunta sa bahay niya. Sa bahay niya, mas naging malaya kaming dalawa sa nararamdaman namin. Doon lumalabas ang tunay na kami. Doon, wala akong ibang naiisip kundi ang pagmamahalan namin. Alam mo, Clara, simula nang dumating ka, ikaw ang nagbigay ng buhay uli sa akin. Hindi ko akalain na magmamahal pa ako sa ikalawang pagkakataon. Salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon na pumasok sa buhay mo. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil minahal mo ako sa lahat ng paraang kaya mo. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang lalaking minahal ko sa kabila ng agot ng edad natin. Ramdam naming dalawa ang apoy ng pagmamahalan namin. Pag kaming dalawa lang, ginagawa niya akong prinsesa. Lahat ng gusto ko, ibinibigay niya kahit hindi ko hilingin. Kaya naman, sobrang lumalim pa ang pagmamahal ko sa kanya. Sa mga bisig niya, pakiramdam ko, ligtas ako sa kanya. Sa tabi niya, alam kong masaya ako sa kanya. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan, patuloy ang lihim namin ni Mang Boy. Naging bihasa ako sa pagsisinungaling kay Lolo dahil natatakot akong malaman niya. Natatakot ako na baka isa siya sa humusga sa amin. Kaya pinili kong ilihim ang lahat. Hanggang sa nagbunga na nga.
ang pagmamahalan naming dalawa ni Mang Boy. Nung una, akala ko delayed lang. Pero napansin ko, delayed na pala ako ng 2 buwan. At napansin ko noong mga nakaraang araw, iba ang pakiramdam ko. Nang sinabi ko kay Mang Boy na delayed ako, parang natuwa pa siya. Mang Boy, paano pag buntis ako? Anong gagawin natin? Pananagutan kita, Clara. Kung sakaling buntis ka, wala nang ibang paraan para itago ang relasyon natin. Bukas na bukas, magpapacheck up tayo, sabi niya. Sa klinik, habang naghihintay kami ng resulta, nanginginig ang kalamnan ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Dahil handa naman si Mang Boy kung sakaling may nabuo nga. Pero natatakot ako. Nahusgan ako ng mga tao. Nang lumabas ang doktor, sinabi na niya ang resulta. Buntis nga ako. Tuwang-tuwa si Mang Boy noon. At ako, hindi ko alam. Naiiyak na lang ako pagdating namin sa bahay niya. Mang Boy, paano ang pag-aaral ko? Paano si Lolo? Matatanggap kaya niya tayo? Huwag kang mag-alala. Haharapin natin si Ernesto. Pag-uwi namin, kitang-kita ko ang mga mata ng kapitbahay namin. Dahil magkahawak kamay kami ni Mang Boy na pumasok. Pagpasok namin, nakita ni Lolo ang mga kamay namin. Anong ibig sabihin nito, Clara? Lo, may ipagtatapat po kami. Na ano? Na magkarelasyon na kayo? Hindi lang po yun, Lo. Lo, buntis po ako. Ano? Buntis ka? Hindi ka pa nakakapagtapos, nagpabuntis ka na? At kay Boy ka pa talaga, na kumpare ko. Ano na lang sasabihin ng mga tao, Clara? Hindi ka ba nag-iisip? Pumagit na si Mang Boy. Pre, pananagutan ko si Clara. Hindi ko siya pababayaan. At ikaw, ang daming babae sa mundo. Bakit si Clara pa? Sumabat ako. Lo, mahal ko po si Mang Boy. Mahal namin ang isa't isa. Handa akong pakasalan si Clara, Ernesto. Kung hahayaan mo ko, hindi ko hahayaang malungkot si Clara. Lo, patawarin mo po ako kung inilihim ko to sa'yo. Pero mahal ko ho si Mang Boy. Sigurado ka na ba sa sinasabi mo? Paano ang pag-aaral mo? Ako nang bahala kay Clara. Pagkapanganak niya, pwede naman siya bumalik sa pag-aaral. At wala nang nagawa ang galit ni Lolo, kundi tanggapin na lang ang pagmamahalan naming dalawa ni Mang Boy. Makalipas lang ang ilang linggo, nangyari na ang kasal namin ni Mang Boy. Hindi ang grande, kundi simple lang. Maraming mata ang nakamasid. Maraming bulungan. Naririnig ko ang mga sinasabi nila. Nakakahiya. Parang anak na niya. Anong nakita niya sa matanda? Pero nung araw ng kasal namin, hawak niya ang kamay ko na mahigpit. Habang pinipirmahan ko ang papeles, naramdaman ko ang halo-halong emosyon. Takot, hiya, pero higit sa lahat, katiyakan. Kumalat man ang chismis tungkol sa akin, wala na akong pakialam. Dahil naramdaman ko, hindi ako nag-iisa. Hindi ako iniwan ni Mang Boy. Kahit anong nangyari. Lumipas sa mga buwan,
Isinilang ko na ang isang malusog na lalaki. Ang anak naming bunga ng pagmamahalan namin. Naging masaya ang pagsasama naming pamilya. Sa loob ng 2 taon, tahimik ang buhay namin. Hindi man marangya, pero puno naman ng pagmamahal. Mas lalo siyang naging maalaga. Hindi na siya halos umaalis ng bahay. Ako at ang anak namin, ang tanging mundo niya. At akala ko, magtatagal pang pagsasama naming 2, kasama ang anak namin. Hanggang sa dumating yung araw, naguguho ang mundo ko. Nang biglang binawian ng buhay si Mang Boy dahil sa atake sa puso. May iniinda na pala siyang sakit, matagal na. Pero hindi niya sinasabi sa akin dahil ayaw niya akong mag-alala. Late na nang malaman ko nang tuluyan na siyang binawi sa akin. Napakabilis ng pangyayari. Kaya siguro maaga kaming pinagtagpo dahil maaga din siyang kukunin sa akin. Ngayon, ako na lang at ang anak namin ang magkasama. Minsan, kapag pinapanood ko ang anak ko habang naglalaro, nakikita ko ang ama niya sa mga mata niya. Maaga man siyang dumating sa buhay ko. Maaga rin siyang nawala. Pero sa loob ng maikling panahon na yon, minahal niya ako ng buong buo. At kahit pinag-usapan kami ng mundo, hindi nila alam ang katahimikan na ligayang pinagsaluhan namin sa likod ng saradong pinto. Hindi nila alam kung gaano niya ako pinahalagahan at inalagaan. Oo, maaga akong naging byuda ng isang matandang lalaki. Pero naiwan niya sa akin ang pinakamagandang alaala. Ang anak naming bunga ng pag-ibig na hindi man maintindihan ng iba. Pero ito ay totoo. At minsan, sa buhay, may mga pusong pinagtatagpo na maaga. Kahit alam ng langit na maaga rin silang paghihiwalayin. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging akma sa pamantayan ng mundo. May mga relasyon na hindi maintindihan ng iba. May mga kwentong madaling husgahan kapag tinignan lang sa labas. Pero sa huli, ikaw ang haharap sa sarili mo. Ikaw ang makakaalam kung ginamit ka ba o minahal ka ba. Kung niloko ka ba o pinanindigan ka. Kung panandalian lang ba ang saya o may iniwang habang buhay na alaala. Ang pag-ibig namin ay hindi perpekto, pero totoo. At sa mundong puno ng panluloko at pansamantala, mas pipiliin ko pa din ang taong totoong minahal ako kaysa habang buhay na pagsisisi dahil natakot ako sa sasabihin ng iba. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagmamahal. Maaga siyang dumating sa buhay ko. Maaga rin siyang kinuha. Pero hindi na sayang ang panahong ibinigay sa amin. Dahil sa loob ng 2 taon, naranasan kong mahalin nang walang pagtatago sa damdamin, kahit may pagtatago sa mundo. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Clara.